Magandang gabi po sa lahat. Welcome sa ating cross-examined ministry na kung saan sisiyasatin natin, i-examine natin lahat ng turo at karansahan na maaaring ipakita ng Bible sa atin. Muli, ako po ang inyong kapatid, si Brother Roy Fidaca na nagsasabi ng isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sa ating pong mga nakikinig, sa ating pong mga nanonood, welcome po kayo dito sa ating programang Cross-Examined. Eto po. Bago tayo magsimula, ay lalagyan muna natin ng pa-shoutout sa ating mga dear viewers o kaya mga nakikinig. Pero ngayon ay itong aking babatiin ay malapit sa aking puso. Ito ay ang aking kaibigan mula sa Pasay, Merville. Ito po ang pamilyang Nebres. Simulan ko sa aking kaibigan na si Shelo Nebres, Brother Shelo Nebres. Nakasama ko po siya noon sa San Andres, Romblon. At ang kanyang may bahay at isa ko ring kaibigan na si Margarita Nebres. Sister Marge, kamusta ka? At ang kanilang dalawang chikiting, ang kanilang cute na panganay, Sophia Naara Nebres. At saka po ang kanilang bunsong anak na si Naomi Sapphire Nebres. Yan po. Welcome sa ating cross-examined at magandang gabi at happy viewing sa inyo dyan na nanonood. Yan po. Bago tayo magsimula, tayo muna po ay mananalangin. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa natanggap namin pagpapala. Muli, Panginoon, tulungan na itong pag-uusapan namin ay bukalan ng karunungan ni Kristo. Makilala pa kayo at tulungan, Panginoon, na mas maintindihan namin kung ano ang dahilan bakit kailangan namin ng mga bagay na ito. Mas maitaas ang ebanghelyo at ang kapangyarihan nitong kumatok sa bawat isa sa amin, lalo sa mga nakikinig at sa mga nanonood. Maraming salamat po. Ito'y aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Yan po. Itong ating hindi ko masasabing episode siya. Itong ating ngayong portion, itong ating special feature ay nilagay natin kasi magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na question and answer portion. Isa siyang special feature na kung saan pagkatapos ng 4 to 5 na mga episodes ay magsisingit tayo ng parang intermission na question and answer. Kaya po, pwede nyo expect na every natatapos ang 4 to 5 series ng topics, ay meron po tayong interval na question and answer. Yan po yung ating bagong special feature. At gusto ko itong tanong ngayong gabi kasi itong tanong na ito sa tingin ko ay relevant sa bawat isa sa atin. At hindi lang basta ito tanong, kundi para malaman din natin kung gaano kahalaga ang koneksyon ng tanong na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, itong tanong na ito, sisimulan natin, ay ito po, yung ating question number 1. Siyempre, mayroong question number 2, matagal pa po. Pero ito muna, unahin natin ang question number 1 na tanong sa atin ni Brother Jomari Pardillo na taga San Ildefonso, Bulacan. Ito si Brother Jomari Pardillo ay isa ding kaibigan ko at ito'y masigasig din na nangangaral ng ebanghelyo. Bali, pwede nyo po siyang i-follow o i-like ang kanyang Facebook page na Live by Faith Ministry. Yan. Parang kagaya din po nito ng cross-examine, pero yung kanya ay more on daily post. Yan po. Kaya, pwede nyo pong i-like at i-follow yung kanyang Facebook page. Siya po yung founder kasi ng kanyang page na yon. At nangangaral siya ng ebanghelyo at nagtanong siya ng ganito sa akin nitong nakaraang araw. Sabi niya, ang buong Bible po ba ay gospel? Napakagandang tanong ito. Relevant siyang malaman talaga natin kasi nung una ko itong nakita, itong tanong na to galing sa kanya, ang una kong ginawa, nagkanda ako ng research. At sa akin na research ay marami pala ang nag-iisip na rin ng ganitong the same question, no, makaparehas na tanong. Nang sabi ay kung ang buong Bible po ba ay gospel. At ano nga ba ang connection yan kung masagot natin ngayong gabi? Kasi po, sa internet, nung nag-search ako,
kung ano ang pananaw ng mga ibang nag-aaral ng Bible, merong dalawang views. Ang unang view ay yung Bible, yung buong Bible daw ay gospel. At ang padalawang view, yung buong Bible ay hindi talaga gospel itself. Meron lang daw siyang part ng gospel. Yan po yung nakita ko sa mga na-research ko na mga nag-aaral din at kanilang pananaw tungkol sa Ebanghelyo at sa Bible. Kaya titignan natin ngayon kung ano talaga ang kasagutan dito at kung masagot natin ano ang kanyang lesson para sa atin. Kasi hindi naman tayo magsasagot dito. Itong question and answer po pala, gusto ko lang mapaalala, ay hindi tayo sasagot na nasagot natin and then that's it, nasagot na natin. Hindi po. Gusto ko pa rin makita kung gaano kahalaga ito sa aking personal practical life, sa practical na buhay natin. Kaya po, bago natin sagutin ito, ay tingnan muna natin yung definition ng gospel. Kasi kung tatanungin natin, kung ang buong Bible ba ay gospel, kapatid na Joe Marie Pardillo, tingnan muna natin siguro kung ano talagang ibig sabihin ng salitang gospel. Bagaman, mapapag-aralan pa natin tong gospel, yung word na yun na gospel, siguro maglalaan tayo ng series dyan, pero tingnan muna natin, ano pa talaga yung gospel? Kasi kung tutusin, marami nag-iisip na pagka-gospel ang pinag-uusapan, diretso agad natin ay yung 4 na aklat. Matthew, Mark, Luke, at saka John. Siyempre, tama rin naman yun, yung 4 na aklat na yun na nagtuturo ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Pero, yun lang ba? Kaya titignan natin ngayong oras na ito. Sige, i-define muna natin siguro kung ano ang gospel para sa kaalaman ng marami. Anong ebanghelyo? Tingnan niyo po ito. Sa unang Korinto 15 verse 1, Tagalog Contemporary Bible, titignan natin kung ano yung pakahulugan ni Pablo tungkol sa ebanghelyo o magandang balita. Sabi dito ni Pablo, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita. Meron ng clue, magandang balita. Ulitin ko lang ang basa. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinapangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Mapapansin natin sa talatang ito na sasabihin ni Paul kung ano yung gospel. Pero pansin ninyo na itong gospel na ito ay aral. Napansin nyo ba? Ito ang aral. So, pagtitingnan natin, ang gospel na to, hindi lang to basta message, kundi isa tong doctrine. Hindi lang to basta news, isa tong teaching. Pero, wala pa tayo nakikita kung ano ibig sabihin ni Paul ng gospel. Pero sabi niya, ipapaalala niya yung gospel. Bagaman, sa mga taga-Korinto, alam na nila yung tinanggap na at saka pinaninindigan na. Pero titingnan natin, ano ba yung gospel na tinutukoy ni Paul? Eto, sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral, take note, aral ulit, na ibinigay sa akin. Yung binigay ng Panginoong aral kay Pablo ay bibigay din niya uli sa mga taga-Korinto bilang pampaalala. Ulitin ko ng basa, sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Ano daw yon? Na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. So makikita natin na ang gospel ay tungkol kay Kristo or si Kristo mismo. Napansin niyo ba yung salita na si Kristo? Yung pinaka-aral ng gospel ay si Kristong namatay. Meron pa isa. Inilibing siya, sa verse 4 ito ng unang Korinto 15, inilibing siya ngunit muling nabuhay sa 3 araw ayon din sa kasulatan. Pagtitingnan natin itong 1 Corinthians 15 verse 1 hanggang 3 at saka 4, mapapansin natin na ang gospel sa pinakasimpleng pagpapakahulugan ni Paul ay teaching o message, doctrine tungkol kay Jesus na yung kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. Pero pag titignan din natin, hindi lang yun basta message, kundi isa tong person. Hindi lang message, isa tong person.
tungkol sa isang tao. O ang gospel ay yung mismong kung sino yung taong yun. At ang taong yun ay walang iba kundi si Jesus. At yung kanyang yung makikita natin ay yung kanyang buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay. So, ang gospel ay person at saka yung kanyang karanasan. At yun ay karanasan ni Jesus. Yun ang primary o pangunahing definition ng gospel. Isang message na tungkol sa isang tao. At yun ay si Jesus, na muling yung buhay niya, kamatayan niya, at muling pagkabuhay. Yun ang gospel in a nutshell, o sa pinaka pangunahin nitong kahulugan. Pero, yun lang ba? O hanggang doon lang ba? I-check pa natin. Sa Roma, chapter 1, verse 2, Tagalog Contemporary Bible, ito naman ang sabi ni Pablo ulit. Ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos noon sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan. Take note sa atin, kanina nakita natin ang definition ng gospel ay message siya, pero ang tinutukoy ay person. Kaya hindi lang to basta mere doctrine o doktrina lang, kundi message na tungkol sa isang person. Bagamit meron talagang doctrine, may aral siya. Pero ang gospel ay isang person. Pero dito, dinagdagan ni Pablo ang larawan ng picture. Ang magandang balitang ito'y ipinangako. So, ang gospel ay isang promise din. Nasa pamamagitan ng mga propeta. At nakasulat sa banal na kasulatan. Kung titignan natin, parang kung sasagutin agad natin ng mabilisan kung ang buong Bible po ba ay gospel, pag itong ginamit naman natin, ang lalabas ay ganito. Parang ang Bible at saka ang gospel ay hiwalay. Pag tinignan natin ang Roma, chapter 1, verse 2, parang hiwalay. At mapapansin din natin na yung gospel na to ay hindi lang yung 4 books na Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Hindi lang yun. Kasi sabi dito, yung magandang balita ay naipangako na noon pa sa pamamagitan ng mga propeta at nakasulat sa banal na kasulatan na kung titignan natin ang iniisip ni Pablo sa konteksto ng Roma 1 verse 2 ay hindi yung buong Bible ngayon na tinitingnan natin, kundi yung lumang tipan. Kasi wala pa naman sa time nila yung bagong tipan, hindi pa buo. Yung 27 books ng New Testament, hindi pa naman buo. Kaya ang primary tinutukoy niya ay yung Old Testament. Kaya kung titignan natin dito, Brother Joe Marie, parang ang lalabas ay, so, ang gospel ay nandoon na sa Old Testament pa lang. Kaya lang, merong gumugulo sa ating isipan, sigurado. Dyan sa verse 9, parang nakasulat lang yung gospel sa Bible, pero hindi yung Bible itself, yung kabuuan ng Bible, ang gospel. Parang part lang siya, parang ganon. Pero i-check pa natin ang ibang mga talata. Kung ganon, kung nakita natin na alam na yun ng mga propeta, saan tayo pupunta para magpatuloy tayo sa ating pag-aaral? Siyempre, wala nang iba kundi dun sa nakasulat sa banal na kasulatan, which is ang primary context nito ay Old Testament. So, pupunta tayo sa lumang tipan. I-check natin yung mga lumang tipan. Pero, bago natin i-check, tingnan muna natin mismo yung mga sasabihin pa ni Pablo. Para makita natin, ano tinutukoy ni Pablo? Kanina, i-review lang natin, ang gospel ay message, doctrine, na tungkol sa isang person. O pag pinekli, ang gospel ay isang person. Natutuwa naman, may buhay, kaya kasama doon ang teaching niya, kamatayan niya, at saka muling pagkabuhay niya. Pero dito, nakita natin na ang gospel ay nakasulat din sa Old Testament. Pero bago natin hanapin muna sa Old Testament, tingnan muna natin dito sa mga susunod pang sasabihin ni Pablo. Ito naman po, sa Roma 10:15. Kasi kung sinabi sa Roma 1:2 na ang magandang balita ay nakasulat sa banal na kasulatan o sa Old Testament, tingnan natin kung may alam si Pablo sa Old Testament. Pero tingnan muna natin tong sa Roma 10:15. At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi naman siya sinugo? Ayon sa kasulatan, Old Testament na pinag-usapan dito, napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. Pansinin niyo po, gumamit kung sa mga nanonood po, gumamit si Pablo ng quotation mark, yung dalawang ganito, sa magkabilang dulo.
Nung sabihin niya, at paano makakapangharal ang sinuman kung hindi naman siya sinugo? Ayon sa kasulatan, sa Old Testament. Yun na. Ito pong quotation mark at saka yung quote o sipi na kanyang binanggit na napakagandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita ay hango po yan sa Isaiah 52 verse 7. Ibig sabihin, yun ang basihan ni Paul ng kanyang gospel. Pero pansinin niyo, kung Isaiah 52 verse 7 ang pinagkuhanan nitong yung pinagkuhanan ng sipi na ito ni Pablo, ibig sabihin, ang aklat ni Isaiah ay merong gospel. Pero, meron pa rin dapat tayong sagutin. Ibig sabihin lang ba, part lang yun ng Bible, ang gospel, o ang ebanghelyo? Bahagi lang ba siya? Titignan natin. Padalwa pa, makikita natin na kung babalikan natin yung Isaiah 52 verse 7, ganito po nakalagay, hindi ko lang nilagay sa screen. Pero ito po, napakagandang tingnan ang mga sugong dumadaan sa mga kabundukan na nagdadala ng magandang balita ng kapayapaan at kabutihan sa Jerusalem dahil ililigtas na ito ng Diyos. Sasabihin nila sa mga taga-Jerusalem, naghahari na ang inyong Diyos. Mapapansin natin, yung ginamit ni Pablo na yon ay ang message niya ni Isaiah ay, ang Diyos ay naghahari na. So, alam na pala ni Isaiah kung ano yung gospel. Pero, walang nabanggit si Isaiah sa sinipi ni Pablo na buhay at kamatayan ni Jesus. Anong ibig sabihin nun? Ipagpapatuloy natin yung puntong ito sa pamamagitan ng isa pang insight na makukuha din natin dito na kapag isinama ang Isaiah 52 verse 7. Ibig sabihin, sa panahon ni Isaiah, nagpipreach na rin siya ng gospel. Pero hindi lang buhay kamatayan. Bagamat yun ang sentro. Kumbaga sa bullseye, na lagi ko itong ginagamit na illustration, siya yung center. Siya yung bullseye. Kumbaga sa dart, siya yung bullseye ng gospel. Buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Kristo. Pero, dito sa sinipi ni Pablo, na ginamit niya Isaiah 52 verse 7, hindi naman niya binanggit yung buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay kasi Isaiah 53 pa yon. Pero sabi ni Pablo, nandun yung magandang balita. Anong ibig sabihin nito? Maya-maya natin titingnan lahat-lahat. Ito pa po, isa pa, sa verse 16 ng Roma Gs. Sabi dito, pero hindi naman tinanggap ng lahat ang magandang balita. Tingnan niyo po, sa verse 15, napakaganda ang pagmasdan yung mga nagdadala ng magandang balita. Ang problema, pero hindi naman tinanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi nga ni Isaiah, eto po, sumipi uli ng talata ni Isaiah si Pablo, Panginoon, sino po ba ang naniniwala sa sinabi namin? Bakit yun mahalaga? Napansin niyo po ba? Bagamat ang unang pakahulugan ng gospel ay buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus na yun ay mensahe mismo ng kanyang buhay, pero dito, mapapansin nyo na yung magandang balita ay ayon dun sa sinabi. Hindi nga ayon kung titingnan, no? Pero hindi naman tinanggap ng lahat ang magandang balita. Bakit daw? Sabi ni Isaiah, Panginoon, sino po ba ang naniniwala sa sinabi namin? Dun sa sinabi niya, ay, nandun mismo ang magandang balita. Saan ba ito kinuha ni Pablo? Ito namang sa Roma Gs 16 ay hango naman po sa Isaiah 53 verse 1. Dito na papasok na ipapaliwanag niya na yung buhay kamatayan ni Jesus. Pero mapapansin natin na yung magandang balita dito ay yung mismong sinabi ni Isaiah. Kaya kahit hindi pa dumadating yung pagpapaliwanag ni Isaiah kung ano yung buhay kamatayan ni Jesus, ipinapakita ng talata na yung mga sinasabi ni Isaiah, magandang balita na. Anong ibig sabihin? Tingnan pa po natin. Kasi kung titignan natin, ibig sabihin ba, portion lang talaga ng Bible, ng Gospel? Meron pala dito sa 66 books ng Bible o sa lumang tipan na hindi Gospel. Meron lang portion na Gospel at meron din portion na hindi. Ayun lang ba talaga? Tingnan natin. O baka naman, ito talaga'y kabuuan at hindi lang natin mapansin. Ito po nga, nilagyan ko ng kulay yellow yung sa sinabi namin para pakitang hindi kaya may clue na kung ano man ang sasabihin ng mga propeta ay magandang balita.
Hindi kaya. Titingnan natin. Siyempre, huwag ko kayo maniniwala agad-agad. Titingnan ho natin. Kaya kapatid, stay tuned ka lang sa ating panonood. Okay. Tingnan pa natin sa ebidensya. Kung kanina, si Pablo, ngayon naman ay si Pedro. At naman, sa unang Pedro 1 verse 24, Tagalog Contemporary Bible. Sabi dito, ayon sa kasulatan, tingnan niyo po, take note, gumamit siya uli ng Bible verse gaya lang ni Pablo. Pero, ito namang sisipiin niya na merong quotation mark, saan to kagaling? Babasahin ko muna. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay parang damo. Ang kanilang katanyagan ay parang bulaklak nito. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Saan to kinuha ni ni Pedro? Alam ko nyo po na ginamit na natin ito nung nakaraan sa episode 4. Pero ngayon, gagamitin uli natin. Itong talatang ito ay ang pinagkuhanan ay Isaiah 46, Isaiah chapter 40 verse 6 hanggang 8. Pero, pag tinuloy natin ang basa, tingnan nyo po. Ngunit ang salita ng Panginoon, ito po ay verse 25, kanina ay 24 ng 1 Peter. Ngunit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Doon natapos yung quotation. Tapos, itong dulo ng unang Pedro 1.25 ay sariling komento na ni Pedro. Pero itong komento niya inspired din. Kasi sabi niya, at ang mga salitang ito ay ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Pansinin niyo, kung ang Isaiah 40 verse 6 hanggang 8 ay sabi ni Pedro ay yung mga salitang yon ay ang magandang balita, hindi naman natin din mababasa ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kasi ang pinag-uusapan dun sa Isaiah 40 verse 6 hanggang 8 ay yung pagkapangyarihan ng Diyos na lumikha. Pero, yung salitang yun pala, yung mga salitang yun ay salita ng magandang balita na ipinapangaral sa kanila. Kaya kung titignan natin, napansin nyo ba na kay Pedro, yung mga salita ni Isaiah na kanya din pinagkuhanan, the same o kapareho lang ng pinagkuhanan ni Pablo, ay gospel. Hindi niya sinabing sa aklat ni Isaiah, nandoon ang gospel. Hindi niya sinabi, yung mga sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Isaiah, yun ang gospel. Kasi sabi sa dulo, ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Kaya meron tayong clue. Bagaman sa umpisa, kung titingnan natin, parang ang gospel nakalagay lang, eto yung una. Kaya yun ganun dahil ang dapat maging sentro ng gospel ay si Jesus, ang buhay niya, kamatay niya, at muling pagkabuhay. Pero sa mas malaking pagtanaw o pagtingin sa Bible, makikita natin na ang gospel din ay tungkol sa kanyang mga salita. Hindi lang yun na kanyang buhay. Kasi unang-una, ito yung mga ebidensya natin. Juan 1:1. Ang berbo ay naging tao. Ang salita ng Diyos na si Kristo ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, makikita natin na yung salita niya at siya mismo ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kung siya ang gospel, si Jesus ang gospel, hindi pwedeng sasabihin natin na yung mga salita niya ay hindi gospel o hindi natin pwedeng sabihin na may portion lang sa kanyang salita na gospel. Kasi kung siya ang personification, siya yung living word, siya yung salitang naging tao, hindi naman nagpapalit ang kanyang salita. Yung salita pa rin niya na yun ay hindi pwedeng maging part ng gospel lang dahil siya mismo ang gospel. And therefore, ang lahat ng lalabas sa kanya ay gospel din. At sabi nga ni Pablo kanina, yung mga sinulat ng Old Testament writers ay nandun yung gospel. Pero si Pedro, mas malinaw. Yung mga salitang yun, na sinipi nila, galing kay Isaiah, yun mismo ay gospel. May clue na tayo. Pero syempre, kailangan pa rin nating pagtibayin ng ating mga ebidensya. Ano pa ang ating makikita? Tingnan niyo itong isa. Efeso 1:13. At least meron tayong clue kay Pablo at kay Pedro na ang gospel ay hindi lang sa Matthew, Mark, Luke at John, kundi makikita rin yun sa aklat ni Isaiah.
Pero sabi ni Pedro, hindi lang yun basta nasa aklat ni Isaiah. Yung mismong salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Isaiah, yun mismo ang gospel. Pero pagtitibayin natin ngayon. Ito po, Efeso 1 verse 13. Ang gagamitin ko pong salin ay Filipino Standard Version. Ito po nakalagay, ito ay nangyari nang inyong marinig ang ano? Ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan at ng kayo sumampalataya kay Jesus at kayo rin naman ay tinatakan ng ipinangakong banal na Espiritu. Ito ang maganda dito. Napapansin natin, yung maririnig nating salita daw ng katotohanan ayon kay Pablo sa mga sulat niya sa Epeso, si Pablo ulit. Kaya kung titignan natin, hindi talaga yun lang iniisip ni Pablo sa Roma. Kung naisip natin, sa Roma sabi niya, yung gospel ay parang part lang ng Bible. Pero dito hindi. Wala siyang ganun sinabi. Hindi niya sinabing, sa mga narinig niyong salita ng katotohanan, nandun ay ebanghelyo. Hindi. Sabi niya, yung narinig nating salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Yung salita. Napansin niyo ba? At kung dadagdagan pa natin ng isa pang ebidensya, ito naman po, sa Colossus 1 verse 5. Kaya brother, pwede mo siyang i-review ulit. Para siyempre, ang cross-examined ay hindi naman talaga mamimilit kung nang maniwala, pero tingnan natin, timbangin natin ang mga ebidensya. Pero makikita natin, anong kinalaman niya sa buhay natin. Mamaya, para makita lang po natin, nilalagyan natin ng pundasyon ngayon, para mamaya makita natin ang praktikalidad nito. Ito naman po, Colossus 1 verse 5, para bigyang padalawang testigo yung nakita natin sa Efeso 1:13. Ito naman po, Tagalog Contemporary Bible ang gagamitin ko ulit. Dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit, ang pag-asang ito'y una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan. Ano yung salitang yon? Ang magandang balita. So kung titingnan natin, dalawang ebidensya na kapag salita ng Diyos ang ipinapangaral sa iyo o ang narinig mo, yun mismo ang gospel. Bagaman, ang itataas pa rin ay yung buhay, kamatayan, at saka muling pagkabuhay ni Jesus dahil yun ang primary na pangunahing kahulugan ng ebanghelyo o yun ang sentro ng ebanghelyo. Pero ang bawat salita na meron ng Biblia ay siyang ebanghelyo. Hindi pwede siyang paghiwalayin sa living person. Hindi pwedeng sabihin na ay portion lang ng Bible ang ebanghelyo. Yung ibang portion ng, kasi kung sasabihin natin na yung ibang bahagi ng ebanghelyo, kung ang sasabihin natin ganito, ang Bible, mayroon lang portion o bahagi ng gospel at yung iba, ay ano na, hindi na ba yun ebanghelyo? Ay di, ang kabaliktaran ng good news ay bad news. Hindi ibig sabihin, meron pala dito sa Bible na sasabihin din ng bad news pero walang hope, walang pag-asa. Pero hindi pwede. Kapag narinig natin na ipinangaral sa atin ang salita ng katotohanan, yun mismo ang ebanghelyo. Pero ano pa matututunan natin? Para makasigurado tayo. Kasi nakita natin, pag pinaralel to, ang word of truth, ang salita ng katotohanan, yun mismo ang ebanghelyo. Ngayon, na ating kaligtasan ay naman dito sa Efeso 1:13. Ngayon, tingnan natin, para makasiguro tayo sa ating nakikita, meron pa ba tayong makikitang katotohanan na magpapadiin na ang buong Bible ay ang mismong gospel? Kasi kung tatanungin natin, bro, Jo Marie, kung bibigyan ko ng paunang sagot dun sa iyong tanong, kung ganito ang tanong na, ang buong Bible ba ay gospel? Ang sagot ay oo. Pero syempre, lagyan pa rin natin ng ebidensya. Bagaman meron na tayong mga naunang ebidensya na nagpapakita ang buong Bible ay gospel mismo. Once na narinig na bilang salita ng katotohanan. Pero para makasiguro tayo, para maidiin pa ng ayos, tingnan pa natin itong mga susunod na ebidensya. Ikalawang Timoteo 3 verse 15. Ang kausap dito ni Pablo ay naman si Timoteo. Mula pa sa pagkabata ni Timoteo, alam mo na ang banal na kasulatan. Ibig sabihin, itinuturo na kay
Timoteo mula pa pagkabata, bago pa dumating si Pablo. Posible na yung kanyang nanay at saka yung lola niyang si nalimutan ko yung pangalan nung ano niya. Yung mama niya ay si Eunice. Posible na, kung hindi ako nagkakamali, si Eunice yung nanay niya. Posibleng itinuturo sa kanya yun ng kanyang mga magulang at saka ng kanyang lola. Ulitin natin ang basa. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero pansinin niyo, anong banal na kasulatan ang tinutukoy ulit dito ni Pablo? Siyempre, huwag nating aalisin yung panahon na ginagalaw ni Pablo at ni Timoteo, ang pinag-usapan pa rin din ang lumang tipan. Ang lumang tipan pa rin. Pero sabi niya, nagbibigay ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Minsan naisip natin, ang bagong tipan na nagtuturo ng pananampalataya at ng biyaya. Tapos ang lumang tipan nagtuturo ng kautusan lang. Hindi ko yun totoo. Kahit ang lumang tipan nagtuturo din, ang ayon kay Pablo, ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Even sila nagtuturo din, ang Old Testament ay nagtuturo din ng righteousness by faith o katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesus. Pero, kung tatanungin natin, para makasiguro tayo kung buong Bible ba ang tinutukoy na nagbibigay ng karunungan, ilan bang kasulatan ang tinutukoy dito ni Pablo? Tingnan natin. Verse 16, ikalawang Timoteo 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan. Siyempre, magkakonek lang naman ng verse 15 at saka verse 16. Sabi sa verse 15, nagbibigay ng karunungan sa kaligtasan. Pero, ilang kasulatan yon? Ang lahat. Kasama dyan ang Leviticus. Kahit Leviticus na aklat, Levitico na aklat, Exodus na aklat, na parang kung unang tingin mo ay kautusan. Ang lahat ng kasulatan, ang sentro nun ay magbigay ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Pero ang lahat ng mga kasulatan ay hininga ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. Yung lahat ng kasulatan yun ay para sanayin ka sa katwiran. Ano bang katwiran ang tinutukoy dito ni Pablo? Wala nang iba kundi ang katwiran ng Diyos. Roma 1:17. Pero saan mo makikita yung katwiran ng Diyos? Sabi sa Roma 1:17, sapagkat naroon. Atras natin ng konti. Saan ba yung naroon? Verse 16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo ni Kristo dahil yun ang kapangyarihan ng Diyos. At doon, makikita, verse 17, ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, pagka pinagdugsong natin ang ikalawang Timoteo 3:16, kasama ang Roma 1:16, yung lahat ng kasulatan ay mapapakinabangan para turuan ka sa katwiran, pero ang katwiran ay nasa ebanghelyo, at ang ebanghelyo nasa kasulatan, pero sabi dito, lahat ng kasulatan, ang tinuturo ay pagsasanay sa katwiran. Pero, ang pagsasanay sa katwiran, makukuha mo kung tatanggapin mo ebanghelyo. Ibig sabihin, ang lahat ng kasulatan, especially Old Testament, ay gospel. Wala nang iba. Mamaya makikita natin kung anong problema, ba't hindi lang natin masyadong mapansin na gospel. Kasi, kung lahat ng kasulatan ay pagsasanay sa katwiran, pag bumasa ka ng Levitico, bagamat ang mababasa mo dun ay tungkol sa ketongin, batas tungkol sa ketongin, batas tungkol sa mga babaeng yung may buwan ng dalaw, makikita mo, gospel yun, kaya lang, hindi pa natin napapansin agad. Kapag nakita mo, kwento, kung paano sila tumawid sa Jordan, sa Red Sea, sa Exodus, mapapansin mo na gospel pa rin yun. Ang problema lang, hindi natin yun napapansin. Nga lang pa nagbabasa. Kaya tingin natin, yan ay kwento ng kanilang pagkaalis mula sa Ehipto. Pero hindi yan kasama sa gospel kasi buhay, kamatayan at ano lang naman ni Kristo. Hindi yan kamatayan ni Kristo. Hindi yan buhay ni Kristo. Paano kung hindi lang natin napapansin? At syempre nga, importante mapansin do dahil, ano nga sabi, ang pangako ng Juan 12:32, kapag siya'y tinaas. Ibig sabihin, kapag siya ang tinataas sa lahat ng scripture, bilang gospel ni Jesus, salita ni Jesus ay gospel ni Jesus, kung gano'n na magiging pananaw natin, kaya niya tayo ang puso natin.
parang magnet na hihikayatin niya tayo. Ang problema lang siguro ay hindi lang natin napapansin. Kaya ang tingin ng marami, at yung nakita ko dito sa mga sinerch kong mga nag-aral din ng Bible, na sabi ng iba, ang Bible daw, hindi pwedeng yan mismo ang gospel. Kasi ang gospel daw, yung 4 na aklat lang. May mga ganun paniniwala. At ginagalang ko yon. Kaya lang, tingnan natin sa mga ebidensyang ating tinitimbang ngayong gabi. Kapatid, hindi ko alam kung ano naiisip mo na ngayon, pero ito yung mga ebidensyang alam ko na nagpapatunay na ang buong Bible ay gospel. Ngayon, eto na. Si Jesus mismo ang pasalita natin. Alam natin na yung gospel, kung babalikan lang natin, wait lang, gusto ko lang balikan ito. Ayan. Yung 1 Corinthians, yung una nating text, unang Korinto 15:1, na sabi niya, yung ipapaalala niya yung magandang balita. Na yung magandang balita ay ito, na si Kristo ay namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Itong verse 3. Pero, papapansin natin na kung si Jesus ang living personification ng gospel o buhay na kumakatawan sa ebanghelyo, siya mismo ang living gospel, pasalitain kaya natin mismo si Jesus. Kasi total, cross-examined ay suriin ng lahat sa liwanag ng ebanghelyo ng cross o ni Kristo. Pasalitain kaya natin si Jesus. Kung si Jesus ang living gospel, ayon sa 1 Corinthians 15:3, na ako'y agree na ang gospel ay person din. Pero hindi mo rin pwedeng alisin na ang gospel ay isa ding teaching. May mga nagtuturo kasi gospel ay person lang. Pero hindi, ang gospel ay both teaching at saka doktrina, aral, at saka isang tao din o person. Pero kung papasalitain natin si Jesus, kung si Jesus ang gospel, pasalitain natin siya. Yan. Juan 5:39. John chapter 5 verse 39, ang sabi ay, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang maling motibo ng mga Hudyo nung sa panahon ni Jesus nag-aaral sila ng Bible. Posible kaya hindi natin nakikita na ang buong Bible ay gospel kasi ang tingin natin sa ibang portion ng Bible ay hindi gospel dahil nga ang ating motibo ng pag-aaral ay medyo mali. Kasi dito nag-aaral lang sila para makuha nila yung buhay na walang hanggan. Pero pag binasa mo sa verse 40, ayaw nilang lumapit dun sa may buhay ng walang hanggan, which is si Jesus. Posible kaya? Ituloy muna natin. Ulitin ko lang po ng basa. Sinasaliksik nyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan nito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pero alam na natin na ang tinutukoy na kasulatan dyan ay ang Old Testament. Pero pag si Pablo, ang tinanong din natin, ang tinutukoy na kasulatan ay dapat yung lahat ng kasulatan dahil lahat ng kasulatan ay nagtuturo kung paano magkaroon ka ng katwiran. Pero dito naman, sa John 5:39, ang kasulatan mismo ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Lahat ng nasa Bible ay tungkol kay Jesus. Therefore, kung si Jesus ang living gospel, ibig sabihin, ang lahat ng nasa Bible ay tungkol sa gospel. Or, kung sasabihin natin sa pinakamas malinaw, ang lahat ng nasa Bible ay gospel. Kasi, ang makikita mo si Jesus. Wala ka naman ibang makikita. Therefore, ang makikita mo ay gospel. Bawat pages ng Bible, gospel. Pero wait lang ha. Hindi ko ibig sabihin dito na si Kristo na mismo yung papel ng Bible, ng ating Bible. Hindi naman. Siyempre, si Kristo nasa langit pa rin. Pero every time babasahin mo ito, buhay pa rin ni Kristo. And therefore, every time na magbabasa ka ng Bible, gospel lahat yun. May problema lang, hindi siguro nakikita yung sa liwanag ng gospel. Kaya ang tingin sa iba ay itong Leviticus 11, lalo pag Leviticus 11, ay, puro yan mga bawal na pagkainin. Baka hindi ko lang yung tinitingnan sa tamang lente, gaya nung episode 2 natin na how do we read. Baka yun lang.
Tingnan natin ulit. Kasi sabi ni Jesus, ang linaw, ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. And therefore, kung anong meron sa kanya, gospel. Kasi siya mismo ang living gospel. Kaya ibig sabihin ng buong Bible, lahat ng kasulatan na nagtuturo ng katuwiran ay gospel. Walang portion dito na hindi gospel. Kasi tingnan mo, si Ellen G. White naman, syempre, pasasalitan din natin si Ellen G. White. Anong masasabi naman niya dito sa ating mga ebidensya? Baka meron din siyang naisabihin. Tingnan niya natin, sinuportahan niya kaya ang sinabi ni Jesus? Tingnan natin. Pero syempre, gagamitin mo si Ellen White, hindi para siyang authority over Jesus. Si Jesus pa rin. Sapat na nga ito eh. Pero sa iba na nag-iisip na, ay si Ellen G. White, pasagutin natin. O sige, tingnan natin. Doon sa iba na gusto din malaman ng gusto sabihin ni Ellen G. White. Bagamat itong sinabi ni Jesus sa John 5:39, sapat na to, kahit hindi dadagdagan. Pero tingnan natin si Ellen G. White. Sa Christ Object Lesson, page 339, paragraph 2, sabi ni Ellen G. White ganito, "The world is perishing for the want of the gospel." Tapos yung pangalawang sentence ay ito, "There is a famine for the word of God." Kung gagamit tayo ng prinsipyo ng parallelism, yung paghahambing, yan, paghahambing, pagtutugma, yan pa sa iba. Sa unang sentence, makikita natin na the world is, ang sanlibutan ay napupuksa dahil sa kakulangan ng ebanghelyo. Anong dahilan ba't napupuksa ang sanlibutan? Ayon sa quotation na ito, sa Christ Object Lesson, dahil kulang o walang ebanghelyo. Kaya sila napupuksa. Kaya kailangan natin ipangaral ng ebanghelyo. Sa unang paghambing ay parang ganito nalabas. Kulang sila sa gospel. Pero tingnan nyo, sa padalawang sentence ni Ellen White, ganito lumabas. There is a famine for the word of God. Dito naman, nagugutom ang tao, hindi na binanggit ang ebanghelyo sa salita ng Diyos. Hindi ba kung paghambingin mo, ang tao ay napupuksa dahil sa kakulangan ng ebanghelyo. Ang sanlibutan, ang dahilan kaya napupuksa sila ay dahil kulang o may kagutuman, taggutom sa salita ng Diyos. Kaya kung ipagtitimbang natin, ang unang subject ay mga tao. Doon sa padalwa, tao pa rin naman kasi sila naman nagugutom. Pero, mapapansin mo na nagpalit lang si Ellen White ng words. Una, gospel. Padalwa ay word of God. Ano ang pwede nating magiging conclusion dito? Ibig sabihin, ang gospel ay word of God. Hindi siya hindi mo mapapansin dito na buti sana ako sinabi ni Ellen White na ganito eh. Kasi kulang sila sa pag-unawa ng gospel na nasa word of God. Hindi eh. Kundi, kaya sila na kulang sa ebanghelyo dahil may kagutuman sa salita ng Diyos. Makikita mo, ay ibig sabihin, ang gospel ay word of God mismo. Hindi yung gospel ay nasa word of God. Kung ganun sana, maganda. Pero syempre, dahil sinabi ni Jesus na ang lahat ng kasulatan, o ang kasulatan mismo nagpapatotoo tungkol sa akin, therefore, ang lahat ng word of God ay gospel mismo. Isa pa, tingnan natin. Ang mga alagad naman, yung ibang mga alagad, mga Gawa 8 verse 25. Ang ginagawa po natin ngayon ay kinukuha natin lahat ng evidence na pwede nating makita para matimbang lahat. Kung ano ba talaga buong Bible o baka portion lang ng Bible. Tingnan natin. Nang makapagpatotoo na sila at maipangaral ang salita ng Panginoon, ano yung pinangaral nila? Salita ng Panginoon. Bumalik sila sa Jerusalem. Ipinangaral nila ang ebanghelyo sa maraming nayon ng mga taga-Samaria. Parang kaparehas ito nitong Christ Object Lesson. Magkabaliktaran lang. Dito, nauna ang salita ng Diyos. Kung ipaparallel o paghahambingin din natin. Ano yung pinangaral nila? Salita ng Panginoon. Tapos bumalik na sila sa Jerusalem. Pero ano yung kanilang pinangaral? Ipinangaral nila ang ebanghelyo. Pag ipinapangaral pala ang salita ng Panginoon, ipinapangaral mo ang ebanghelyo. Ibig sabihin, isa na naman itong ebidensya na ang kailangan ng tao ay ang salita. Dahil sa salita mismo, yun ang ebanghelyo. So, dito makikita natin na kung ang tanong ni Brother Joe Marie ay, ang buong Bible ba ay gospel? Ang sagot ay yes ulit. Sa mga ebidensya na nakikita natin. Ang salin na ginamit ko dito ay salita ng Diyos.
Bible version. Pero makikita natin, pag nangangaral ang isang tao ng salita ng Diyos, gospel yun. Ang problema lang ay makikita natin mamaya. Pero tingnan natin yung iba pang mga ebidensya. Ito naman, manuscript release. Kung hindi pa tayo naniniwala sa mga nakita nating ebidensya, meron pang summary. Manuscript release, volume 10, page 156, paragraph 2. Pasalitan nila natin si Ellen White. The gospel, ay ano daw, is taught all the way through the Bible. Pagka yan lang binasa natin, para sabihin, di ba, part lang yan ng Bible, pero hindi ng Bible. Pero wait, anong klaseng Bible yon? From Genesis to Revelation. Yung gospel daw ay nasa Genesis hanggang Revelation. Ang konteksto nitong manuscript release ay dun sa mga tao na sinabihan ni Ellen White na hindi na pinapahalaga ng Old Testament. Pero sabi na, ang gospel kasi hindi nasa New, hindi nasa Old, na parang portion lang, kundi nasa Genesis hanggang Revelation. So, pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, ang pinag-aaralan talaga natin, itong hawak nating Bible, ay mismong gospel ang hawak mo, kapatid. Masaya lang isipin na ang daladala mo, ang buong 66 books ng Bible, ay gospel mismo ang dala mo. Kaya nga lang, at sige, dito na natin i-address ito. Bakit may mga pagkakataon na may nangangaral naman ng Word of God, ng salita ng Diyos, parang hindi naman gospel, parang nakakatakot, parang ikaw pa ang gagawa, imbis na ituturo yung Diyos ang gagawa. Bakit pagdating sa health, lalo na sa Leviticus 11, di ba ang chapter 9 ay tungkol sa mga bawal kainin? Bakit ang nadidiretsuhan? Ako ang gagawa talaga. Pag hindi ko ito gagawin, ganito mangyayari. Parang hindi good news. Ano nga ba ang dahilan? Natalakay na natin to sa episode 2. Pero sa tingin ko, isa to sa dahilan. Major reason. Ito yung pangunahing dahilan. Bakit nga ba hindi natin nakikita ang buong Bible as ebanghelyo? Bakit hindi natin nakikita na ang lahat ng sinasabi dito ay talaga ebanghelyo? Anong dahilan? Tingnan nyo ito. Lucas 10:26, salita ng Diyos, version ulit. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, ano ang nakasulat sa kautusan? Ito yung nagtatanong kung ano yung pinakadakila sa kautusan. Sinabi ni Jesus, ang sagot niya, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang pagkabasa mo rito? Yun ang problema. O sa ibang salin, how do you read? Yung sa ibang salin ay, paano binabasa ang Bible? Binabasa mo ba yun na, ito utos to talaga, utos to. Ito naman dito, ito na may kakaiba, kwento lang to. Ganun ba ang pagkakabasa mo sa Bible? Ano ang pagkakabasa mo? Paano mo binabasa? Ito naman, ang gospel na abangan ko ay Matthew, na may mga ganun tao Matthew, Mark, Luke at John. Yun lang ang gospel. Yun kaya tinatawag na gospel books. Pero, pagdating sa Nahum, pagdating sa Habakuk, hindi yan, mga tungkol sa propeta, hindi yan tungkol sa ebanghelyo. Sigurado ka ba? Ang sabi ni Jesus, paano mo binabasa? Ano ang pagkakabasa mo? Ano ba ang tingin mo sa Genesis, sa Exodus? Tinitingnan mo ba siya as, dito puro kautusan tong lumang tipan tapos ang bagong tipan, biyaya. Ganun ba ang pagtingin? Pero nakita na natin. Kung babalikan natin yung mga ebidensya, nagpapakita na ang gospel ay nasa Revelation, Genesis hanggang Revelation. Walang portion dito sa buong Bible na hindi gospel. Pero ang problema ay paano mo yung tinitingnan? Tinitingnan mo ba ito parang, dito ako sa aklat ng Koronika, dahil ito puro mga tungkol sa hari lang. Hindi mo makita dun si Kristo? Dahil yun ang problema. Yung pagkakabasa natin, kung paano natin tinitingnan yun. Kaya may mga tao na naniniwala na hindi yan gospel. May part lang na gospel. Pero sa ebidensya nakita natin, ang buong Bible ay gospel. Tandaan mo ito. May problema sa panahon ni Pablo. At sa tingin ko ito ang problema din sa panahon natin. Brother Joe Marie. Sa tingin ko ito yung problema. At ang problema ito ay simula pa noon hanggang ngayon. At sa tingin ko, ito ang dahilan bakit ang tingin din natin sa modern age, sa panahon natin,
ay ang ebanghelyo ay dito lang sa Bagong Tipan. Minsan nga, hindi Bagong Tipan eh. Sulat lang ni Pablo ang ebanghelyo. Minsan nga, hindi sulat ni Pablo. May mga nabasa pa ako na ganito eh. Si Pablo daw, change yung ebanghelyo ni Jesus. Pero, kapag ganun, saan ka pwede magtiwala na lang? Ibig sabihin, doon na lang sa 4. Maganda yung pag-aralan yung 4 na aklat na Matthew, Mark, Luke at John. Pero alam natin, sabi ng 2 Timoteo kanina, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, hininga ng Diyos, na magagamit lahat yun para makita mo ang katwiran ng Diyos. Ito may nasa Leviticus, ito may nasa Deuteronomy, sa Jeremiah, o ito man ay nasa Apokalipsis na itunuturing ng iba na nakakatakot na aklat. Lahat yun pa rin ay ebanghelyo. Ang problema lang ay yung ating pagkakabasa. Kaya minsan, pati nga Apokalipsis o Revelation, nakakatakot pa. Hindi ko naman sila sinisisi, pero yun ang tingin nila pagdating sa propesiya o sa mga hula. Ngayon, tingnan natin ito. Ito yung problema nakita ni Pablo. 2 Korinto 4, verse 2, Tagalog Contemporary Bible. Tinatalikuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain. Yan ang hindi ginagawa ng mga sinaunang alagad ni Jesus. Hindi nila gusto yan. Yung mga patago. Hindi kami nanlilinlang at hindi rin namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Ano ang kanilang hindi binabaluktot? Yung salita. Pawang katotohanan ang ipinangangaral namin. Siyempre, yung salita ng Diyos ay salita ng katotohanan. Pero kanina sa Epeso, nakita nyo, 1 verse 13, yung salita ng katotohanan na ang mismong ebanghelyo ng kaligtasan. Pero dito, hindi niya yung binanggit. Pawang katotohanan ang ipinangaral namin. Alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Therefore, wala sila itinago. Lahat ng revelation ni Jesus sa kanila o mga ipinakitang katotohanan ni Jesus kana Pablo ay ipinakita din ni Pablo sa pamamagitan ng buhay nila, namatay na kasama ni Kristo at si Kristo na nabubuhay at sa kanilang mga turo. Pero tingnan mo, bakit nga ba ang tingin ng tao sa panahon ni Pablo ay merong portion lang na ito'y gospel at hindi gospel? Tingnan niyo po, na maaring leksyon din sa atin ngayon na ipag-pray natin, Panginoon, buksan mo ulit ang mata ko. Kasi ito yung problema. 2 Korinto 4, kanina ay 2, ngayon naman ay 4, verse 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita. Yun ang problema. Napansin nyo, ayaw nilang maniwala sa magandang balita. Sa magandang balitang dala ni Pablo. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga kaisipan o isipan ay binulag ni Satanas. Hindi ba yan ang sakit ngayon ng huling iglesia sa propesiya ng Apokalipsis 3? Nabulag ang Laodicea. Kapag tingnan niyo po, meron doong spiritual na pagkabulag sa Revelation 3, verse 18, na natalakay na natin to sa how do we read. Posibleng yun ang dahilan ba't hindi ko makita na ito'y ebanghelyo at ito din siguro ang dahilan, ito ang maaaring dahilan kung bakit ang hirap paniwalaan na sa Leviticus may gospel, sa Ezekiel may gospel, sa Daniel yun mismo gospel. Siguro nahihirapan tayo doon makita dahil ang totoo ay binulag ni Satanas ang ating isipan. At kung nakakaranasan ng ganito, ibig sabihin bulag ako sa spiritual, huwag kayong mag-alala, ang tao nga amin, yun ang gagamutin ni Jesus. Kasi tingnan mo, hanggat hindi tayo naniniwala na tayo bulag, paano mo paniniwalaan na magandang balita? Paano mo paniniwalaan na liligtas ka ni Jesus kung ayaw mong paniwalaan din na ikaw at ako ay makasalanan, na kailangan iligtas mula sa sarili? Kaya sabi dito, kung ulitin ko lang ang pagkabasa, ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para daw hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ano ba yung hindi nila binabaluktot kanina? Naalala ko lang, di ba salita ng Diyos? Pero ang hindi nila mapaniwalaan dun sa mga salitang hindi binabaluktot ni na Pablo ay hindi nila maintindihan yung mismong magandang balita. Ano yun? Yung mga salitang hindi binabaluktot ni na Pablo.
Kahit malinaw nang ipinipresent nila, gamit syempre, ang Old Testament, hindi pa rin sila maniwala na yun na nga. Posible kayo ng leksyon sa atin ngayon na yun ang dahilan bakit di natin makita na yun talaga ang gospel. Kasi marami nagtatakbuhan pagka pinag-usapan righteousness by faith. Ang halimbawa, ang paksa ay righteousness by faith. Diretso agad sila sa Romans. Walang masama dun. Gusto ko ang Romans eh. Pero, minsan, pag china-challenge tayo na, sige nga, paano makikita ang righteousness by faith sa Deuteronomy? Minsan, naisip natin, wait diretso muna ako sa Romans. At hindi yun masama dahil kung hindi mo pa alam ang gospel, tingnan mo muna yung mga clear na Bible verse o teaching tungkol sa gospel para makita mo na gospel din ay pinopromote ng ibang Bible books. Para mas maintindihan natin, hindi tayo mabulag at para mas makita natin na yun nga ang magandang balita. Kaya kung tanong ay, ang buong Bible ba ay ang gospel mismo? Yes, kung titingnan mo yun sa nais ng Panginoon ipakita sa iyo, hindi sa nais mong tingnan sa Bible. Mangyayari lang kasing makita mo yun kung pagpapay ka na, Panginoon, yung mata mo ang gamitin kong pagtingin sa Scripture o sa Bible. Panginoon, tulungan mong i-cross-examine ko to sa pamamagitan ng iyong liwanag, hindi sa sarili kong liwanag. Kasi pag sa sarili kong liwanag, ang una kong tingin, hindi naman gospel yung hindi ko nga makita ang love ni Jesus sa Leviticus. Dahil puro bawal. Sa Exodus naman, yung 10 utos, hindi ko makita ang love ni Jesus doon. Kasi, ang totoo, baka hindi natin nakikita na kahit ang 10 utos, gospel. Mukha lang siyang utos ngayon. Pero, baka hindi lang natin nakikita na yun mismo ay gospel. Tandaan na yung kasulatan ay salita ng katotohanan. Pero yun mismo ang ebanghelyo ng kaligtasan. Paano kaya kung ang 10 utos tingnan natin ng ganun din? Minsan nakikita natin ang 10 utos bilang bawal. Nalimutan natin, pangako yun ng ebanghelyo. At titingnan pa natin yan sa mga susunod na episode kung madadaanan uli natin, lalo na pag pinag-usapan natin kautusan. Pero malinaw na sa mga ebidensyang pinapakita ng Bible, na ang buong Bible ay gospel mismo. Tingnan nyo to. Meron pa sinabi dito si Pablo eh. Uy, tapos na ba yun? Tama. Tingnan nyo po to. Gagamitin ko uli. Tapos na pala yung sa 2 Corinthians 4, verse 4. Gagamitin ko uli ngayon ang sulat nung pioneer na kilala na natin, si E.J. Waggoner, sa kanyang book na Everlasting Covenant, page 6, paragraph 1. Alam niyo bakit ito gagamitin? Sa tingin ko, sinamarize na niya lahat ng ebidensya na ating pwede makikita. Ngayon, tanungin nila natin, sa lahat ng ebidensya ating nakita, ang buong Bible ba talaga ay gospel? Ang sagot ay oo. Kung titingnan mo ito sa liwanag na gusto ni Jesus ipakita sa iyo, hindi sa liwanag na nais mo lang. Pero tingnan mo, sabi ni Waggoner, the Bible was written for no other purpose than to show the way of life. Tagalogin natin para sa ating mga nakikinig. Ang Biblia ay isinulat sa isa lang na layunin. Wala na ibang layunin. Maliban na ipakita ang daan ng buhay. Siyempre, ang daan ng buhay ay si Kristo. Ano daw? Ang buong Biblia, ang kanyang layunin, kung yan ay Leviticus man yan, Kawikaan man yan, ang layunin niya ipakita sa iyo ang daan ni Kristo o yung daan ng buhay. Pero, tingnan niyo po ito. Yung Bible mismo daw, it contains history and biography. Nilalaman nun ay kasaysayan at saka mga tala ng buhay ng mga sinaunang ginamit ng Panginoon. Totoo yun. Hindi ko naman tatanggalin yung istorya ni Noah, hindi man tatanggalin. Pero sabi ni Waggoner, kung babasahin ko ulit, it contains history, yung Bible daw, it contains history and biography. But these are parts of the gospel message. Napansin nyo, hindi ang gospel ang bahagi ng Bible, kundi yung mga history at saka biography
ng Bible ay bahagi ng gospel. Ibig sabihin, sa buong Bible, gospel yon. Bagamat ang makita mo may kasaysayan dito ni Noah, gospel pa rin yun. Kasaysayan ni Solomon, gospel pa rin yun. O sinulat man ni Solomon na kawikaan. Patunayan nga natin, tingnan niyo po, si Solomon, di ba sabi, si Solomon ang pinakamatalino sa kanyang panahon. Pero saan niya nakuha? Saan niya nakuha yung karunungan? Sasabihin natin sa Diyos. Pero paano kung sabihin kung ang karunungan nakuha niya ay ebanghelyo din? Bakit? Tingnan niyo, unang Korinto 1 verse 24, si Kristo ang siyang karunungan, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Di ba sabihin, ang nakuha ni Solomon, nung siya ay nagpapasako pa sa Panginoon, ang nakuhang karunungan ni Solomon ay karunungan ni Jesus na matatagpuan sa ebanghelyo. Napansin niyo ba? Kapag ang nasa isipan mo na, kapag ikaw ay ginamot ng Panginoon sa pagkabulag na espiritual, ang tingin mo na sa Biblia ay gospel. Hindi na magiging ganito. Ito, kay Solomon lang to. Ganyan pinag-aralan natin kay Jose. Kung nakita natin na kwento yun ni Jose, pero pag tiningnan mo yan sa liwanag ng ebanghelyo, makikita mo talaga dahil yun ang liwanag ng Diyos. Hindi sarili kong liwanag. Kaya sabi, tama dito ang the Bible was written for no other purpose. Wala na ibang purpose than to show the way of life. Meron ng pagkakabahabagi ng history, biography, chronology, but these are parts of the gospel message. Tapos sa iba ni Wadon, tutuloy natin, not one line, walang isang linyada. Not one line is written except to reveal Christ. Napansin nyo? Walang, sa bawat sentence, sa bawat text, sa bawat chapter, sa bawat verse, sa bawat books ng Bible, wala ni isa doon ang isinulat maliban lang na ipakita si Kristo o ilarawan si Kristo. Kaya kung titingnan natin, habang nagbabasa ka ng Bible, ganito na, magiging joy na sa'yo magbasa kahit hindi ka nasa Mateo. Bagaman, syempre, yung mga hindi pa kilala si Kristo, punta muna mismo sa aklat ng Mateo. Okay lang naman yun. Pero sa isang nagpapatuloy na Kristiyano, hindi magiging ganito. Ay, sayang, gusto ko si Kristo lang makilala, kaya lang, 4 na aklat lang kasi ang tungkol sa buhay niya. Hindi. Pagpunta mo sa Isaiah, pagpunta mo sa mga awit, pagpunta mo sa Genesis, pagpunta mo sa Exodus, pagpunta mo sa Job, kahit sa aklat ni Job, ang makikita mo si Kristo. Ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo. Ulitin natin ang basa. Not one line is written except to reveal Christ. Kung sino man, whoever reads it for any other purpose than to find in it the way of salvation from sin, reads it in vain. Tagalogin natin. Sino mang nagbabasa nito sa ibang layunin. Ang layunin ko dito, makita kung paano si Solomon naging matalino. Pero hindi na si Kristo nakita mo kung paano nangyari yun kay Solomon. Whoever reads it for any other purpose, kung sino man ang magbasa nito, pero ibang layunin na hindi na ebanghelyo ang titignan. Sabi dito, sa halip na tingnan ang daan ng kaligtasan sa kasalanan, ay nagbabasa ng walang kabuluhan. Napansin niyo po? Kung ang tingin na natin dito ay hindi gospel ang lahat na makikita dito. At ang tingin ko, ito, gusto ko lang malaman kasi kung ano kautusan. Gusto ko lang malaman yung bawal. Nagbabasa ka ng walang kabuluhan. Brother Joe Marie, ito yung mga evidence na gusto kong i-share sa iyo. Sa yung tanong. Napakaganda ng tanong mo. Pero gusto kong i-share sa iyo na ang buong Bible ay gospel talaga kung papayag tayo. Kung papayag, hindi natin ito paghihirapan. Kung papayag tayo sa i-reveal ni Jesus na kanyang liwanag. Kung hindi, kasi minsan, may mga pagkakataon na nagbabasa ang tao na ang kanyang lens na gagamitin ay pangsagot sa debate. Hindi yun ang purpose ng Bible. Ang purpose ng Bible ay to reveal the gospel. Kaya muli, sana po itong ating mga napag-aralan na magpapakita sa atin na ang gospel ay hindi sa New Testament lang, ang gospel ay hindi
sa 4 na aklat ng Mateo, Matthew, Mark, Luke. Andyan, hindi lang doon, ang gospel ay nasa buong Bible. Hindi Old Testament, hindi New Testament, kundi buong Bible. Kahit na ang binabasa mo man ay kautusan, ang binabasa mo man ay mga awit, ang binabasa mo man ay mga propetang sina Daniel, Hosea, Joel, Amos, Habakuk, Nahum, ang tuturo noon, lahat ay gospel pa rin. Muli kapatid, sana ito'y naging pagpapala sa iyo at sa iba pa na nakikinig. Sana'y naging pagpapala na itong umakit, na makita natin si Jesus. Alam niyo, napakaganda na makita talaga si Jesus at si Jesus lang at saka ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya na kahit anong Bible books, kahit anong topic, kahit anong message, si Jesus at ang kanyang ebanghelyo lamang. So, bakit gospel? Bakit sa liwanag ng gospel? Bakit i-reveal ng Bible na ito'y gospel? Tingnan niyo itong huling sinabi ni Wagner, studied in the light of Calvary. Kapag tinignan mo yun sa liwanag ng Kalbaryo, kaya nga ang tawag dito sa programa natin, cross-examined, ano daw, kapag pinag-aralan mo ang buong Bible sa liwanag ng gospel mismo, makikita mo, hindi lang basta ang buong Bible ay gospel. Ito po, studied in the light of Calvary, it is a delight. Magiging kasiyahan na mag-aral magiging kasiyahan na mag-aral ka ng Bible. And the things that would otherwise be obscure are made clear as the noonday. Kahit yung pinakamahihirap na pag-aralan, magiging maliwanag na parang katanghalian. Sana po, ito'y maging pagpapala sa atin. Bago tayo magtapos, tayo muna ay mananalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa natanggap na yung pagpapala. Tulungan, gaya ng awit ni David, na kanyang hiling, imulat ang aming mga mata upang makakita ng magagandang bagay sa inyong kautusan. Nag-pray siya na makita namin ng magagandang bagay sa kautusan. Pero kautusan yun. Parang utos lang. Pero kung titingnan pala yun, sa liwanag na ibibigay ni Kristo, ang kautusan, kahit ang kautusan, makikita ang ebanghelyo pa rin. Muli, ang dalangin namin, pagpalain si Brother Joe Marie sa kanyang ministry na Live by Faith, na makita niya na ang bawat pages ng Bible at makita rin ng ibang mga tao na nakikinig at nanonood na ang bawat pages, pahina ng Bible, si Jesus lamang at si Jesus. At yun ay ginawa ng Panginoon, ginawa niyo po yun, Ama, para kami maakit kay Kristo upang mas makilala namin kayo bilang aming Ama dyan sa langit at matanggap ang kaligtasan na nakay Heso Kristo din naman. Maraming salamat po. Ito'y aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. God bless po sa lahat at magandang gabi.